Makalipas ang 2 taon ng paghihiwalay ni Dino at Rosa ay nakatanggap ng imbitasyon si Rosa. Ikakasal na ang dating nobyo sa babaeng ipinalit nito sa kanya. Buo ang loob ni Rosa na hindi dadalo sa kasal ni Dino, ngunit ayaw niya namang isipin ng lalaki na hindi pa siya makamove on dito, kaya wala siyang ibang choice kundi ang dumalo. Nasa kalagitnaan ng traffic si Rosa, kasama ang kaibigan niyang si Jen. Pareha silang guro sa di kilalang paaralan. Napasinghot bigla si Rosa nang marinig ang musika sa loob ng jeepney. Bigla kasing binuksan ng mamang tsoper ang stereo at tumugtog ang kantang Heaven by Your Side. Napairap na lang si Rosa dahil naaalala niyang palagi siyang kinakantahan nito ni Dino. Ano naman ngayon? Matagal na kaming tapos. Sa loob-loob ni Rosa. Kaya imbis na sa kanto pa ang baba ng dalawa ay pumara na kagad si Rosa. Manong, para ho! Sigaw ni Rosa dahil sobrang lakas na ng musika. Pero hindi man lang lumingon ang driver kaya mas nilakasan niya ang pagpara. Manong! Yuhu! Bababa na po kami! Inis na wika ni Rosa. Doon pa siya nilingon ng lalaki. Agad nagbayad si Rosa para sa kanilang dalawa ng kaibigan. Ngingiti-ngiti naman si Jen nang makababa na sila ng sinakyang jeep. Anong ningingiti-ngiti mo dyan? Taas kilay na tanong ni Rosa sa kaibigan. Ikaw kasi, na high blood ka kaagad. Tumingin ka nga sa salamin, yung kilay at nguso mo, oh? Biro pa ni Jen. Ang lakas kasi ng music doon. Akala mo naman maganda. Ang baduy naman. Inis pa na wika ni Rosa sa kabinilisan ang paglalakad. Talaga ba? Baduy, hindi ba naaalala si Dino? Biro pa ni Jen na mas lalong nagpainis kay Rosa. Tumigil ka, hindi ko siya naaalala at hindi ko na siya mahal. Wika ni Rosa. Napaka-defensive naman ata, friend. Tawa pa ni Jen. Jen, totoo, hindi ko na siya mahal. Kung hindi mo na siya mahal, bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin siya pinapalitan dyan sa puso mo? Bakit hanggang ngayon ay hindi ka pa nagkaka-boyfriend? Taas kilay na hamon ni Jen. Kilala nito ang kaibigan kahit panay ang tanggi nito na hindi na nito mahal ang dating kasintahan ay iba naman ang pinapakita ng mata at kilos ng guro. Hindi muna nakasagot si Rosa dahil may estudyante na bumati sa kanila. Good morning, teachers! Magalang ng wika ng estudyante. Good morning! Ngiting-ganti ni Jen at tangwa lang ang ginawa ni Rosa. Dahil ayoko nang magulo ulit ang buhay ko. Sakit lang sila sa ulo. Kibit balikat na sagot ni Rosa. Okay, sabi mo Wika na lang ni Jen. Sabay na ang dalawa na pumasok sa paaralan na pinagtatrabahuan nila. Mga bata pa lang si Jen at Rosa ay magkakilala na sila. Hanggang sa mag-high school ay magkaibigan na sila. Kaya lang hindi sila gaanong close noon dahil si Dino lang palagi ang kasama ni Rosa sa loob at labas ng campus. Hanggang sa mag-college silang tatlo ay ganoon pa rin ang setup nila. Hanggang bati lang sa isa't isa ang ginagawa ni Jen at Rosa. Wala namang problema iyon kay Rosa. Dahil kahit kailan ay hindi naman nawala sa kanyang tabi ang lalaki. Hanggang sa makapagtapos sila ng college ay steady lang ang relasyon ni Dino at Rosa. Marami silang pangarap ng lalaki at sabay sana nila itong aabutin. Pero alam ni Rosa na iba na ang kasabay ni Dino ngayon. Hindi na siya. Napabuntong hininga naman si Rosa sa naisip hanggang marinig na niya ang bell. Hudyat na magsisimula na ang flag ceremony. Nasa labas lang ng classroom si Rosa dahil kilala niya naman ang mga estudyante. Disiplinado ng guro ang mga estudyante nito. Grade 4 student ang tinuturuan ni Rosa at madali lang naman niya itong napapasunod sa rules and regulations sa loob at labas ng classroom. Nang matapos na ang flag ceremony ay papasok na sana si Rosa sa kanyang classroom nang bigla siyang tawagin ng kanyang kapwa guro. Teacher Rosa, may sulat para sa'yo. Wika ng babae. Thank you, Teacher Jazz. Ngiting wika ni Rosa saka tinanggap ang sobre. Agad rin namang umalis ang guro.
Pero agad itong sinipat ni Rosa dahil kakaiba ang sobre na natanggap niya. Masyado itong maganda at may mga rosas pang design. Baka invitation? Natanong ni Rosa. Namilog ang mata ni Rosa nang mabasa ang likod ng sobre. Ang sulat ay galing kay Dino, ang lalaki naging nobyo niya makalipas ang 2 taon. Anong nakain nun at may pasulat-sulat pang nalalaman? Takang tanong ni Rosa sa sarili. Nang buksan ni Rosa ang sobre ay natigilan siya sa pagpasok ng classroom. Isang invitation sa kasal? Bulalas ni Rosa. Maganda ang card na may kulay puti at pula. Dino at Kathy nuptial. Hindi alam ni Rosa kung ano ang mararamdaman sa mga oras na iyon. Magagalit pa siya dahil tila nananadya si Dino? O manghihinayang dahil wala na talaga silang pag-asa na magkatuluyan? Mabilis lumipas ang oras at nasa kantina si Rosa kasama ang kaibigan na si Jen. Hoy, hindi ba masarap ang pagkain mo? Kasi sa akin masarap naman ah. Takang tanong ni Jen dahil hindi man lang ginalaw ni Rosa ang pagkain sa harap. May natanggap ako invitation card kanina. Mahinang wika ni Rosa. Anong sabi mo? May natanggap akong invitation card kanina. Medyo nilakasan na ni Rosa upang marinig iyon ng kaibigan. Talaga? Kanino galing? Kay Dino. Parang hangin na wika ni Rosa. Bigla namang nasamid si Jen sa kinakain. Totoo? Huhulaan ko ha. Ikakasal na siya no? At ikakasal siya doon sa babaeng ipinalit niya sa'yo? Wika pa ni Jen na inilapit pa ang mukha kay Rosa. Napabuntong hininga naman si Rosa sa narinig at tumango ito. Walang hiya talaga yung lalaki na yan no? Nananadya ba siya? Pagkatapos kanyang saktan? Paasahin at paiyakin ay may gana pa talaga siyang bigyan ka ng invitation? Galit na wika ni Jen. Ano kaya kung puntahan mo yun sa Maynila? Saka pupukin mo sa ulo upang matauhan. Pwede rin akong sumama upang may supporter ka. Parang siga pa ulit na wika ni Jen. Ano ka ba? Hayaan na natin sila. Hindi ko na siya mahal, Jen. At kung sakaling maghihiwalay silang dalawa at babalik sa akin si Dino, ay hindi ko na siya tatanggapin. Tama na yung panluloko na ginawa niya sa akin. Buntong hininga pa ni Rosa. Tama yan, friend. Huwag kang padadala muli sa lalaking yon. Sagot naman ni Jen. Oo, sagot na lang ni Rosa. Ano naman kung magpapakasal na sila? Alam naman natin na pera lang ang habol ni Dino sa babaeng yon. Palibhasa, mukhang pera ang ex-boyfriend mo. Pero alam mo, friend, dapat ka ring umattend sa kasalang yon. What? Nabiglang sambit ni Rosa. Sabi ko, dapat ka rin sigurong umattend sa kasalang Dino at Kathy. Para saan pa? Para muli nila akong saktan? Tapos ano? Pagtatawanan nila ako? Bakit, Rosa? Until now ba ay nasasaktan ka pa rin sa kanila? Panghahamon pa ni Jen sa kaibigan. Napabuntong hininga naman ng malalim si Rosa. Hindi ko alam, Jen. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kapag makita mismo ng dalawang mata ko na ikakasal na sina Dino at Kathy. Kaya hindi na dapat ako mag-isip kung pupunta ba ako sa kasal nila o hindi. Dahil alam mismo ng sarili ko na ayaw ko silang makita pareho. Ano ka ba, friend? Come to think of it, ha? Paano kung doon mo pala malaman ang lahat ng kasagutan dyan sa utak mo? Paano kung makita mo silang dalawa, tapos hindi ka na nasasaktan? Meaning, tanggap mo na hindi talaga kayo para sa isa't isa. Parang hindi ko ata kaya, Jen. Malungkot na lang na sagot ni Rosa. Anong hindi mo kaya? Paano ka makakawala sa past kung takot kang harapin ang mga ito? Panghahamon pa muli ni Jen. Matagal na ako nakalaya kay Dino, Jen. Wala na kami. At matagal ko nang tanggap na hindi talaga kami ang para sa isa't isa. Yung kabanata ng buhay namin ay matagal nang tapos. Sagot pa ni Rosa. Hindi ako naniniwala. Tabang na sagot ni Jen. Muli pa ay bumuntong hininga si Rosa. Kilalang kilala na nga siya ng kaibigan. Fine. Inaamin ko.
minsan nasasaktan pa rin ako kapag naaalala ko ang ginawa ni Dino sa akin. Hindi ko basta-bastang makakalimutan ang mga nakaraan namin, Jen. Siguro nasasaktan pa rin ako hanggang ngayon dahil hindi ko matanggap na niloko niya ako. Kaya nga, pumunta ka sa kasal niya para maisip niya na hindi ka na-affected sa kanya. At malay mo, magsisi siya. Pero friend, sasabihin ko sa iyo ha, protect your heart. Wika pa ni Jen at agad na patitig si Rosa dito. Rosa, you need to go there. Kung iniisip ni Dino na masasaktan ka pa, mas lalong mabuboost ang ego nun. Kaya ipamukha mo sa kanya na maling-mali siya at tiyak na mapapahiya siya lalo kapag marinig niya mismo sa bibig mo ang katagang best wishes. Dagdag pa ni Jen. Fine, Jen. Pag-iisipan ko pa. Anong pag-iisipan mo pa? Pupunta tayo sa kasal ni Dino. Period. Mamaya, pag uwi natin ay pupunta tayo sa bayan upang bumili ng masusuot at bibili din tayo ng mahal na regalo para sa dalawa. Pinal ng wika ni Jen. Wait, what? Kasama ka? Of course, alangan namang pabayaan kita. Agad ngumiti si Rosa sa narinig. Ngayon ay hindi na siya matatakot na pumunta sa kasal dahil may kasama siyang kaibigan na alam niyang hindi siya pababayaan. Gabi na at hindi pa rin makatulog si Rosa. Hindi niya mapigilan na balikan ang mga nakaraan kasama ang dating nobyo, si Dino. Mga bata pa lang sila ay magkasundo na silang dalawa. Hatid sundo siya ni Dino sa paaralan mula elementary hanggang high school. Pagka-graduate ni Rosa sa high school ay saka pa lang nanligaw si Dino. Sinagot naman agad ito ni Rosa dahil may pagtingin naman siya kay Dino. Ang buong akala ni Rosa ay habang buhay sila ni Dino, pero hindi pala. Simula na magtrabaho si Dino sa Maynila at naiwan si Rosa sa probinsya, ay biglang nawala ng interes sa kanya ang lalaki. Nang inalam ni Rosa ang rason kung bakit nagkaganoon ang nobyo, ay nasaktan siya sa nalaman. May ibang babae na pala ang nobyo at anak pa ito ng attorney. Mabilis lumipas ang araw at nasa Maynila na nga sina Rosa at Jen. Nakituloy muna sila sa tiyahin ni Jen malapit sa venue ng kasal. Tanghali na nang marating nila ang bahay ng tiyahin ni Jen. Masaya kami makita kayo. Kumusta ka na, Jen, iha? Masayang bati ng ginang. Marami pa silang napag-usapan hanggang sa nagpahinga na nga sila dahil bukas na rin ay ikakasal na nga ang ex ni Rosa. Kinabukasan, si Rosa pa ang unang nagising at agad naghanda sa sarili. Pinagmasdan ni Rosa ang sarili sa harap ng salamin. A-line ang damit na suot niya. Loose and slip na ang kulay tanso ang taffeta at may manipis na shoulder straps. Hapit na hapit rin ito sa kanyang katawan. Wow, Rosa! Ang ganda mo talaga kahit anong damit ang suotin. Wika pa ni Jen nang matamang tiningnan si Rosa. Okay na ba itong suot ko, Jen? Hindi ba ako mapapahiya dito? Wika pa ni Rosa na parang walang tiwala sa sarili. Ano ka ba? Sa suot mong yan? Walang duda. Maraming makakapansin sa iyo ngayon. Palakpak pa ni Jen. Binubola mo na naman ako eh. Birong irap pa ni Rosa. Ano ka? Baka nga magmukha akong alalay sa iyo ngayon, no? Irap pa ng kaibigan na ikinatawa ni Rosa. Agad na umalis ang dalawa papunta sa simbahan na pagdadausan ng kasal. Pagdating pa lang nila sa lugar ay marami ng tao. Nasa harap na rin ang bridal car at alam ni Rosa na nandoon na ang bride. Nakadama ng excitement si Rosa dahil sa wakas ay makikita na niya ang pagmumukha ng babaeng bumihag sa puso ng dating nobyo. Ate Rosa? Wika ng babae sa likod ni Rosa. Eden, bulalas ni Rosa. Kapatid ito ni Dino at naging close na rin niya dati. Mabuti at nakapunta ka, ate. Akala namin na hindi ka pupunta. Ngiting tipid ng babae. Pinadalhan ako ng sulat ng kuya mo. Ngiti pa ni Rosa. Hindi man lang siya nakadama ng galit sa babae dahil tila suportado pa nito ang pag-iwan sa kanya ng lalaki. Nasabi rin niyan sa amin ni kuya, ate. Kaya lang baka kasi galit ka pa sa amin. Ngumiti na lang si Rosa dahil tinawag na sila sa loob ng simbahan.
Magsisimula na kasi ang seremonya. Titig na titig lang si Rosa sa babaeng dahan-dahan na lumalakad sa aisle. Maganda ang babae, pero may kaliitan ito kesa sa kanya. Nang makita niya kanina ang paglakad ng dating nobyo ay bigla itong huminto nang nakita siya. Pero lumakad rin naman ng ngitian ito ni Rosa. Kinapa ni Rosa ang puso. Wala siyang nadama na bigat o selos. Bagkus ay masaya pa siya para sa lalaki. Nakatagpo ito ng isang mayaman na babae. Hindi naman nagsisi si Rosa kung bakit pinanganak siyang mahirap. Baka matunaw na para hindi lang mga yan ha? Bulong ni Jen kay Rosa. Ano ka ba? Masaya lang ako para sa kanila. Ngiti pa ni Rosa. Ilang minuto lang ay nakatuon na ulit ang mga mata ni Jen sa ikinasal. Relative mo ang ikinasal? Bahagyang nagulat si Rosa nang marinig ang boses ng isang lalaki sa may tabi niya. Nang lingunin ito ni Rosa ay saka lang niya nalaman na tumabi na pala ito sa kaniyang upuan. Isang pagkagwapong lalaki ang nakita ng guro. Aha? Relative mo ba ang isa sa kinasal? No. Iling na sagot ni Rosa. Hindi maintindihan ni Rosa kung bakit ang bilis-bilis ng tahip ng kanyang puso sa sandaling iyon. Hindi mo relative ang isa sa kanila? No, kaibigan ko lang. Sino sa kanila? Si Kathy o Dino? Hindi kaagad nakasagot si Rosa. Si Dino, kaibigan ko. Nasabi na lang ni Rosa at hindi na tiningnan ang lalaki. Pagkatapos ng wedding mass ay unti-unti nang umalis ang mga bisita. Ang buong akala ni Rosa na malapit lang ang venue ng reception pagkatapos ng kasal, pero nagkakamali siya. Sa isang sikat na 5-star hotel pala ang reception. Jen, pupunta pa ba tayo sa reception? Tingnan mo sila may kanya-kanyang sasakyan. Don't tell me gagastos na naman tayo para sa taxi. Nagdadalawang isip na wika ni Rosa. Ano ka ba? Siyempre pupunta tayo. Hindi enough yung makita ka lang ng ex mo. Dapat makausap natin sila. Irap pa ni Jen. Jen, alam ko na, okay? Wala na, Jen. Wala na akong nararamdaman. Hindi na rin ako bitter tulad ng inaakala ko. Sagot pa ni Rosa. Di maganda. Ibig sabihin, naka-move on ka na talaga. Ngayon, gutom na ko, okay? Kaya pupunta tayo. Wala ba kayong masasakyan? Biglang wika ng isang lalaki sa likod ng dalawa. Nang tiningnan ito ni Jen at Rosa ay bigla na lang kinabahan si Rosa. Hindi niya akalain na makikipag-usap pa ito sa kanila gayong hindi na ito pinansin ni Rosa kanina. Ay nako, oo mister. Kasi naman wala kami mga sasakyan, haha. Biro pa ni Jen na kinasiko ni Rosa. Umayos ka nga, bulong ni Rosa. Kasi naman friend, ang gwapo. Mahinang tili ni Jen na nakita ng lalaki. Sabay na lang kayo sa akin. Doon rin ang punta ko. And I am Sandro. Sandro Mercado. Wika ng lalaki, sabay lahat ng kamay nito kay Rosa. Pero hindi naman ito tinanggap ni Rosa, kaya si Jen na ang tumanggap nito. Jen, at ito naman si Rosa. Nice to meet you, Sandro. Ngiting wika ni Jen. Pero agad rin namang inilahad muli ni Sandro ang kaniyang kamay kay Rosa. Kaya kahit ayaw ni Rosa ay tinanggap na rin niya ito. Naramdaman pa ni Rosa ang pagpisil ni Sandro sa kaniyang kamay. Biglang binawi ni Rosa ang kamay dahil para siyang ninerbiyos at napaso sa kamay ng lalaki. Let's go girls. Sabay na kayo sa akin. Kesa naman mag-taxi pa kayo. Ngiting wika ni Sandro. Ayaw na sana ni Rosa pero hinawakan na siya sa kamay ni Jen. Wow, Rosa, hindi lang pala siya gwapo. Gwapo rin na sasakyan. Bulong ni Jen kay Rosa. Umirap lamang ang babae. Hindi niya alam kung bakit naiinis siya sa bagong kakilala. Inaamin naman ng dalaga na sobrang gwapo talaga ng lalaki. Dito na sa harap ang isa sa inyo ha. Magmumukha naman kasi akong driver kung dalawa kayo dyan sa likod. Ngiting wika ni Sandro. At nauna nang pumasok sa loob ng sasakyan. Ikaw na dyan, Sarah, friend. Siko ni Jen kay Rosa. Ha? Bakit ako?
Obviously, ikaw ang type ng gwapong yan, kaya go ka na. Katakot-takot na irap ang pinukol ni Rosa sa kaibigan. Wala nang magawa si Rosa nang pumasok na sa loob si Jen. Pumasok na rin siya sa tabi ni Sandro. Kanina ay tanging sulyap lang ang binigay sa iyo ni Dino, Rosa. Dapat makausap natin siya. Tingnan natin anong reaksyon niya. Wika pa ni Jen sa loob ng kotse. Bakit? Anong meron? Takang tanong naman ng lalaki. Hay nako Sandro, dating karelasyon ni Dino si Rosa, pinagpalit nga lang siya ng mayamang babae. Kaya curious akong makita ang reaksyon ni Dino kapag makausap ang kaibigan ko. Wika pa ni Jen. Gusto sanang sawayin ni Rosa ang kaibigan, pero biglang napatingin sa kanya si Sandro. Tila nangungusap ang mga mata nito, kaya ibinaling na lang ni Rosa ang paningin sa daan. Pagdating ay lumapit naman agad sila sa bagong kasal. Best wishes! Sabay na wika ni Jen at Rosa. Doon pa, mas nalaman ni Rosa na nakamove on na nga siya totally kay Dino. Salamat naman at nakarating kayo dito, Rosa. Masaya akong makita ka. Ngiting wika ni Kathy, ang babaeng pinalit ni Dino sa kanya. Thank you din sa inyo at naisipan niyo akong i-invite. Congratulations! Ngiting wika ni Rosa. Salamat din sa pagpunta, sir. Wika pa na mag-asawa sa lalaking nasa likod lang ni Rosa. You're welcome, sagot ni Sandro. Sir? Takang tanong ni Jen. Siya ang may-ari ng kumpanya pinagtatrabahuan namin. Ngiting sagot ni Kathy. Agad namang naliit si Rosa sa sarili. Don't mention it. Wika pa ni Sandro. Sana sa susunod sir ay kasal mo na ang pupuntahan namin. Biro pa ni Dino. Agad namang kinabahan si Rosa dahil sa kanya nakatingin si Sandro. Oh well, who knows? I already found her. Naghahanap lang ako ng tiyempo. Oh my God, friend! Sa'yo siya nakatingin. Mahinang tili ni Jen. Agad naman itong siniko ni Rosa dahil nakatingin sa kanya ang bagong kasal. Kain na po kayo. Ngiting wika ni Kathy. Naguguluhan pa si Rosa dahil bigla siyang hinawakan ni Sandro sa kamay at may ibinulong ito sa kanya. Share tayo ng table please. Puntahan ko lang ang parents ni Kathy. Sila ang attorney ng family ko. Paalam ni Sandro. Tutok na tutok naman ang mga mata ng bagong kasal sa dalawa. Naguguluhan man si Rosa ay tumango na rin siya sa lalaki para namang mahihimatay sa kilig si Jen. Hindi siya manhid upang hindi malaman na may gusto ang Sandro na nakilala nila kay Rosa. Nang makalis na ito ay agad nagsalita si Dino. Si Sir Sandro ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan namin lahat. Paaalahanan lang kita, Rosa. Para sa akin ay kaibigan pa rin naman kita. Kaya wag mo sanang bigyan ng mali siya ang pakikipagmalapit sa iyo ng boss ko. Matinik siya sa mga babae, Rosa, at ayokong matulad ka sa mga babae niya. Mahabang pahayag ni Dino. Tapos ka na? Tanong pa ni Rosa. Rosa, wala akong dapat ipaliwanag sa iyo, Dino. Wala naman kaming ginagawang masama. And besides, wala kang pakialam kung sakali man. Ngiting wika ni Rosa na ikinahiya ni Dino. Bakit nandito ang groom? Ang tinig ni Sandro. Sir, utal ng wika ni Dino. Anong ginagawa mo dito? Bakit iniwan mo ang asawa mo? Tanong pa ni Sandro. Kinumusta ko lang po si Rosa. As you can see, she's fine. Hindi mo naman siguro ako siniraan sa kanya, no, Dino? Hindi sir. Balik na po ako doon sa asawa ko. Iling-iling ni Dino at nagmamadaling umalis. Serves him right. Wika ni Jen kay Rosa at alam ni Rosa na si Dino ang ibig sabihin nito. Ngumiti naman si Rosa kay Sandro. Thank you. Marami pa sana sasabihin yun kung hindi ka dumating. Ngiting wika ni Rosa. As far as I observe, parang affected pa siya sa'yo. Seryosong wika ni Sandro. He's jealous, friend. Bulong ni Jen na para bang kinilig pa. Hindi na lang ito pinansin ni Rosa. Takot siyang pumasok muli sa isang relasyon. Ayaw niyang masaktan muli. Sobra-sobra ang dinanas niyang sakit sa piling ni Dino. Pero masaya si Rosa nang sa wakas ay wala siyang hinanakit sa lalaki. Hindi ka yata masyadong kumakain? Tanong bigla ni Sandro. Kumain naman ako. Marami lang talaga ang nalagay ko sa pinggan. Sagot naman ni Rosa. Bigla naman itong kinuha ni Sandro. Palit tayo ng pagkain. You should eat healthy foods.
Huwag masyado sa karne. Pangaral pa ni Sandro. Para namang kinilig si Rosa, pero hindi siya nagpahalata. Hindi tulad ng kaibigan niyang si Jen na kulang na lang ay lumangoy sa semento na wala namang tubig. Hello lovebirds, andito ako, yuhu! Wika pa ni Jen na ikinapula ng mukha ni Rosa. Matapos ang kasiyahan ay inihatid pa ni Sandro ang dalawa sa bahay ng tiyahin ni Jen. Agad nagpasalamat si Jen at nauna nang pumasok ng bahay. Lalabas na sana si Rosa nang pigilan siya ni Sandro. Regrets? Tanong ng lalaki. Ha? Naguguluhang tanong ni Rosa. Kung ang ibig sabihin ng lalaki ay ang pagsama niya sa company nito ay hindi siya nanghihinayang. Na hindi ikaw ang pinakasalan ni Dino. Mahinang wika ni Sandro. No, hindi ako nanghihinayang. Everything happened for a reason, Sandro. At tanggap ko na hindi siya ang itinakda sa akin. Sagot pa ni Rosa. Para namang nabunutan ng tinik si Sandro. May sasabihin ka pa? Kasi aakyat na ako. Hindi naman kita pwedeng ipasok sa loob dahil nakikituloy lang din naman kami ni Jen. Hinging pasensya ni Rosa. No, I'm fine. Well, pwede ba kitang yayain bukas ng dinner? Tanong pa ni Sandro. Oh, I'm sorry. Hindi pwede. Aalis din kasi kami bukas ni Jen. Hindi kami nag-file ng leave sa eskwelahan, kaya ngayon pa lang ay maghahanda na kami sa pagbabalik namin bukas. Nalungkot naman si Sandro sa narinig, pero ngumiti pa rin siya. Well, ganun ba? Pwede naman siguro kitang dalawin sa probinsya. Ngiti ni Sandro. Why not? Good night na. Wika na lang ni Rosa. Pero nalungkot naman si Rosa nang makapasok siya sa bahay. Paano siya pupunta nito kung hindi man lang ito nagtanong sa lugar niya? Ang hindi alam ng babae ay simula nang makita siya ni Sandro ay hindi na siya nawala sa isip nito. Kaya sa pagbalik ng trabaho ni Dino ay agad pinatawag ni Sandro ang lalaki. Doon nag-confess si Dino sa totoong nangyari at bakit nabaling kay Kathy ang pagmamahal na dapat kay Rosa. Tinanong na rin ni Sandro kung saan ang insaktong lugar ni Rosa sa probinsya. Isang buwan na ang nakalipas mula nang nakilala ni Rosa si Sandro. Nalulungkot siyang isipin na hindi pa niya nakitang muli ang lalaki. Kahit anong gawin niya ay naaalala niya talaga ang mga ngiti at mukha ni Sandro. Huy, tulala ka dyan! Kalabit ni Jen sa kaibigan. Nasa kantin muli sila ng kaibigan at kasalukuyang nagmemeryenda kasama ang ibang guro. Naisip ko lang, Jen, marami sa mga guro natin dito ay walang asawa dahil sa katandaan na rin. Tingin mo, magiging isa din kaya ako sa kanila? Malungkot na tanong ni Rosa. Bakit? Iniisip mo pa rin ba si Dino? Ha? Hindi naman. Tsaka nakalimutan ko na siya, no? Iniisip ko lang, wala pa kasing lalaking naliligaw sa akin. Paano kung pupunta dito si Sandro, Aber? Tanong bigla ni Jen na ikinatigil ni Rosa. Imposible yun, Jen. Wala na nga tayong naririnig sa kanya. Wala namang ibang iniisip yun kundi ang kumpanya niya. Malungkot na wika ni Rosa. How sure you are, babe? Biglang natigilan si Rosa nang marinig ang boses na nasa likuran niya. Sobrang na-miss niya ang boses ng lalaki. Sandro? Bulong na lang ni Rosa. Ngingiti-ngiti naman si Jen na iniwan silang dalawa. Mataas pa ang oras, kere mo yan. Bulong ni Jen bago umalis. Paano mo naman nasabi na kumpanya ko lang ang iniisip ko, Rosa? Ulit pa ni Sandro. Hindi naman nakasagot si Rosa. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na isang buwan na parang patay ang kanyang puso. Ngayon ay bigla itong nabuhay nang nakita ang lalaki. Malay ko, bakit? Hindi ba totoo? Hamon ni Rosa dito. Ngumiti lamang ang lalaki. You don't know what I've been through, Rosa. Simula na makita kita sa simbahan ay hindi ka nawala sa isip at puso ko. Funny to think na sa edad na 30 ay saka ko panaramdamang in love ako. Kaya nga noong natapos ko na ang mga trabaho ko sa kumpanya ay pinuntahan ka agad kita. Kinuha ko ang address mo kay Dino. Bigla namang nanlaki ang mata ni Rosa. Dino confessed everything to me, Rosa. And you don't deserve Dino. You deserve someone else. I'll wait for you here. May pupuntahan tayo mamaya. Ngiting wika ni Sandro sabay halik sa pisngi ni Rosa. Para namang robot na tumayo ang guro. Para siyang nasa Cloud9. Hindi siya makapaniwala na narinig niya ang lahat ng iyon sa bibig ng lalaki. Mabilis natapos ang klase ng guro.
at hindi siya makapaniwalang nasa labas na ng eskwelahan si Sandro. Nakahilig ito sa kanyang sasakyan. Ikaw, friend ha? Road to Kasala na ba yan? Kilig na tanong ni Jen. Umayos ka nga, Jen. Palagi mo na lang ako pinapahiya kay Sandro. Birong irap ni Rosa. Pero ang totoo ay kilig na kilig siya. Hi, Jen. Uuwi ka na rin? Wika ni Sandro nang makalapit ang dalawang guro. Ay nako, Sandro, hindi pa ako uuwi. At huwag kang mag-aalala sa akin. Ngingiti-ngiti pa ni Jen. Sige, ihiramin ko muna ang kaibigan mo ha. Ay nako, sure. Pwede ring huwag mo na iuwi yan. Jen, pinaglakihan naman ng mata si Jen ni Rosa. Okay, joke lang. Iuwi mo yan, Sandro ha? Inalalayan naman ni Sandro si Rosa papasok ng kotse. Here, flowers for you. Malambing na wika ni Sandro. Namula naman si Rosa sa natanggap. Puro kulay pula na rosas ang binigay ni Sandro. Nagsimula na mag-drive ang lalaki. Kinapa ni Rosa ang sarili kung may nararamdaman ba siyang takot kasama ang lalaki. Pero wala man lang naramdaman na takot si Rosa. Bagkus ay excitement at saya ang nanaig sa kaniyang puso. Sa isang private resort, huminto ang sasakyan ni Sandro. Anong ginagawa natin dito, Sandro? Private ito. Nag-aalalang wika ni Rosa. Maganda naman pala dito. I wonder bakit ayaw ni Dino na dito tumira. Kung bakit mas gusto niya sa Maynila. Kung mas matiwasay at maganda ang tanawin dito. Wika ni Sandro. Bigla namang tumingin sa malayo si Rosa. Natanong ko na rin yan sa sarili ko. Kung sinabi lang niya na sobrang gusto niya talaga doon, pwede naman ako mag-adjust. Pero sabi nga nila, baka hindi talaga siya ang meant to be ko. Ngiti na lang ng wika ni Rosa. Yes, babe. Hindi siya ang meant to be mo. Dahil ang lalaking para sa'yo ay nasa gilid mo lang. Bigla namang napatingin si Rosa sa lalaki. Sandro, hindi pa natin kilala ang isa't isa. Hindi ba masyado atang mabilis? Wika pa ni Rosa. Bakit, Rosa? Di ba magkakilala naman kayo ng matagal ni Dino? Pero asan siya ngayon? Pwede naman kitang ligawan kapag kasal na tayo. Kasal? Tulalang tanong ni Rosa. Hindi niya alam na sobrang bilis pala ang gusto ni Sandro. Yes, Rosa. Hindi na ako makapaghintay. Marry me, Rosa. I promise, I won't make you cry. Hindi tulad ng ginawa ni Dino, sinserong wika ni Sandro. Natakot man si Rosa dahil sa bilis ng pangyayari ay nanaig pa rin ang saya ng kanyang nararamdaman. Alam niyang simula pa lang ay mahalan niya si Sandro. Pilit niya lang itong iniwaksi dahil sa takot na baka maulit muli ang nangyari sa kanya sa piling ni Dino. Yes, Sandro, pakakasalan kita. Mahinang wika ni Rosa. Namilog naman ang mata ni Sandro sa narinig. Totoo? Hindi ka nagbibiro, ha? Masayang tanong ni Sandro. Oo nga, the truth is, takot ako. Pero ayokong palampasin ang pagkakataon na ito. Kaya yes, nahihiyang wika ni Rosa. You mean, you love me too? Mahal mo rin ako despite sa ginawa ni Dino sa'yo? Oo, I should be thankful to Dino. Dahil sa kanyang invitation, nakita kita doon. Nahihiya pang confession ni Rosa. Oh, Rosa, you really made my day. I love you so much, love. Mabilis natapos ang araw at nalaman na lang ng lahat na ikakasal na pala si Rosa kay Sandro. Isang araw ay naabutan ni Rosa si Dino sa labas ng bahay nila. Naguguluhan man si Rosa ay pinatuloy niya pa rin ito. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Rosa. Rosa, nananadya ka ba? Kung gusto mong maghiganti sa akin, hindi mo kailangan mo pakasal sa boss ko. Look, I know nasaktan kita, pero hindi ako papayag na magpapakasal ka lang para makaganti sa akin. What? Iniisip mo magpapakasal ako kay Sandro para makaganti sa'yo? Para saan? Ang laki din ng tiwala mo sa sarili mo, no? Hindi mo pa nga ako kilala, Dino. Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko mahal. You can go now, Dino. Hindi ko kailangan ng opinion mo. Dahil nagmamahalan kami ng fiancé ko. At huwag kang mag-alala, hindi ko kayo ipatatanggal sa kumpanya kung yan ang iniisip ninyo. Malamig na wika ni Rosa na ikinaputla ni Dino. Sa walang sabi-sabi ay umalis kaagad si Dino. That nerve, pagmumukhain pa niya akong masama.
Hindi ako tulad mo, hoy. Inis na wika ni Rosa. Mabilis lumipas ang buwan at ikakasal na nga si Rosa kay Sandro. Inibitahan pa rin ni Rosa ang pamilya ni Dino at pamilya ng asawa nito. Masaya si Rosa nang makita na kompleto ang kaniyang pamilya, kaibigan at pati na ang mga mag-aaral. Ang pamilya ni Sandro ang lumuwas sa probinsya dahil nais nitong sa lugar ni Rosa idaraos ang kasal. Mabilis natapos ang kasal at masayang-masaya ang lahat. Pwera na lang sa pamilya ni Dino na panay ang irap kay Rosa. Napaka-gold digger talaga. Hindi na siya nahiya. Ang boss pa talaga ni Dino ang target. Inis na wika ng mama ni Kathy. Sinang-ayunan naman ito ng buong pamilya. Is there something wrong, attorney? Seryosang tanong ni Sandro sa pamilya. Narinig kasi ng lalaki ang lahat. Namutla naman ang mukha ng mga ito. Kung may gold digger man dito, attorney, hindi ang asawa ko, kundi ang asawa ng anak niyo. Pinaasa, sinaktan at pinagpalit niya si Rosa sa isang tulad ni Kathy dahil sa pera. Look at him now, attorney. He is part of your family. But I should be thankful to you, man. Kasi kung hindi mo yun ginawa, hindi namin matatagpuan ang isa't isa. Don't worry. I will give you bonus kapag nakauwi na tayo sa Manila. Ngiting wika ni Sandro. Sir, hindi namin sinasadya na marinig niyo ang sinasabi namin. Takot na wika ng ama ni Kathy. No, attorney. Nais ko palang sabihin sa inyo na hindi ako papayag na bastusin ninyo ang asawa ko. Kaya bukas rin mismo ay magligpit na kayo. Ayoko sa mga tao na sisiraan ang asawa ko patalikod. Malamig pang sagot ni Sandro. Love, what's going on here? Wika naman ni Rosa nang makitang tila takot na takot ang dalawang pamilya. Wala naman, love. Sinabi ko lang sa kanila na simulan na nila ang pagliligpit sa opisina at tila lumalaki na ang mga ahas doon. I know something na ginawa ng pamilyang iyan sa kumpanya ko, pero pinalampas ko. Pero ang bastusin kanila ay hindi ko palalampasin. Ngunit ngumiti lamang si Rosa sa asawa. Spare them, love. Ang kawawa naman ng mga yan kung tatanggalin mo tapos iban mo sa buong Pilipinas. Hayaan mo silang magdusa sa konsensya nila. Naniniwala pa rin ako na tayong lahat ay may konsensya. Ngiting wika ni Rosa na nakatingin sa dalawang pamilya na parang binagsakan ng langit at lupa. Napahinga naman ng maayos si Sandro. Fine, you're the boss. You guys should be thankful to Rosa. Kita niyo na? Kung sino pang sinabihan yung gold digger ay siya pang tutulong sa inyo? Wala ni isang nagsalita maski si Dino. Nahihiya siya kay Rosa, kaya umalis na lang sila sa reception ng mag-asawa. Ngingiti-ngiti naman na umupo si Sandro at Rosa. Ngayon ay wala ng problema ang lalaki. Nasa kanya na ang babaeng unang kita pa lang ay mahal na niya. Masaya rin si Rosa dahil ang lungkot at bighati niyang naramdaman kay Dino ay napalitan na ng kasiyahan sa tulong ni Sandro. The end. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig hanggang sa katapusan ng kwentong pag-ibig na ito. Abangan ang mga susunod pa nating mga kwentong nagbibigay kulay sa ating mga buhay. This is Mylene here in Kulay TV saying, take care 'cause I care. Bye-bye everyone!